beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo ngayong araw ng linggo. So, kamusta ang pamamahinga? Siyempre, relax na relax tayo ngayon. At wala naman ako masyadong ginagawa. At sana, syempre, kayo din, di ba? Relax na relax. So, syempre, maraming salamat sa lahat ng tumututok araw-araw dito sa Mama Sam Vlog. At ganun din, syempre, kay Christine Ann Perez na lagi namang sumusuporta at nagmamahal sa channel ng Mama Sam Vlog. So, yon. At eto nga, syempre marami tayong chika ngayon. Isa ng chika, nasalubong ko yung kapitbahay namin kaninang umaga. Yung malaking katawan, yung nag-e-exercise siya lagi. Tapos, naalala ko noon na talagang inaabangan niya ako doon sa baba lagi. So, kanina kasi nag-exercise ako. Tapos, nasalubong ko siya sa baba. Tapos, alam kong babatiin niya ako kasi lagi naman niya ako binabate. So, pagkalapit niya sa akin. So, syempre, nakipag-shake hands siya. Dati kasi pag nakikipag-shake hands, pinipisil ko yung braso kasi ang laki talaga ng mga dito nyo. Oh. So, panhalo. Sabi ko sa ngayon, kung jojombagin ka, makakasaktan ka ng bonggang-bongga. Pero kung uulinin ka naman niya, maloloka ka ng bonggang-bongga. Ganon. So, syempre, habang hinahawakan niya yung kamay ko, talagang pisil na pisil siya. Yung alam niyo, ang sakit-sakit. Oo. So, sabi ko, grabe, ang lakas nito. Panalo. Tapos, kanina gusto ko rin pisilin yung braso niya kasi parang nakita ko mas lumaki yung katawan niya ngayon. Actually, hindi naman nakakatakot yung mga tama lang. But, ang laki talaga yung tipong parang pag niyakap ka niya, sakop na sakop ka. Para siyang Incredible Hulk. Ganon! So, yun. So, sabi ko kanina, panalo to. So, hindi ko lang alam kung gaano kalaki yung ninaharap niya, ha? Pero, sa katawan, winner. Diba? Diyos ko, nakakaloka. Nakakaloka talaga yung utak ko kapag nagsimula ng mag-imagine. Grabe. Grabe yung mga imagination ko. Sobrang talagang pack na pack. So, ganon. So, habang hinahawakan ko yung kamay niya, nararamdaman ko din na ramdam niya ako. Charot. So, yun. Para akong babae na ang lambot-lambot ko. Charot! So, ito na. Marami tayong chika ngayon na talaga naman magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin dahil mag-iinit ang ulo ninyo. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Roberta Tamundong, Mama Sam, tingin mo, sasali kaya din siya sa Miss Universe Philippines? Actually, hindi ngayong taon na to, pero nararamdaman ko in the future. Yes, sasali to si Roberta Tamundo. Lalo na ngayon, uso ngayon yung mga salihan ng mga Binibining Pilipinas Queen na nag-title holder na dito sa Binibining Pilipinas at nag-compete na sa international pageant. Hindi imposible ang isang Roberta Tamundo ay biglang bumulaga sa atin at maging isang kandidata ng Miss Universe Philippines. Hindi ngayong taon na to. Parang feeling ko hindi naman siya aariba ngayon taon in the future. Sinabi naman yun ng parents niya na wait pa ng mga ilang taon kasi bata pa naman si Roberta, 18, 19. So siguro mga 5 years makikita natin niya sa competition ng Miss Universe Philippines. Like at least sa Manalo, 'di ba nanalo siya ng Binibining Pilipinas, 18 years old or 20 years old. And then ngayon, 26 na siya. So ngayon, nandirito siya, mas bongga. Tama yun na kailangan maging matured muna. Tapos syempre, well-experienced. Pag madaming experience, mas panalo dahil mas maraming kwento. Diba? So yun. So I'm so excited. Excited ba kayo? Gusto nyo bang lumaban si Roberta Tamundong sa Miss Universe Philippines? Kung ako tatanungin nyo, okay lang. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Baguio na si Tara Valencia? Tingin mo, Mama Sam, malakas kaya ang laban niya sa Miss Universe Philippines?
Actually, kung ganda, gusto ko yung ganda niya kasi charming. So, parang siyang may kamukhang beauty queen, hindi ko maalala kung sino. Pero, I love yung smile niya. Si Stacey Gabriel. Yes, ganun yung peg niya. Stacey Gabriel yung peg niya. Gusto ko yung smile, gusto ko yung mata, gusto ko yung mukha, mukhang palaban. Alam mo yon, para siyang si Nadia Perera ang peg. Siya yung bagong Nadia Perera ng Pilipinas. Hindi ko lang alam ha, pagdating sa performance, kung kakabog ba to ng bonggang-bongga, kung eksena ba. But, sa nakikita ko sa kanya, I think may X factor. Gusto ko yung smile, yung ngiti niya kasi parang makamandag. Tapos yung plus kung tumingin. Actually, tamang head styling, tamang training, tamang communication skills, may laban si girl, di ba? So parang feeling ko naman si Baget sa makikipagbakbakan ng bonggang-bongga. So turuan lang nila ng proper na pasarela, tapos siguro yung atake ng styling niya. Lalo na, syempre, Chris Nagravides yung susundan niya. So mataas yung expectation sa Baguio na kailangan talaga kumabog. Para mas bongga ang Baguio, di ba? So malay mo, sila makasungkit ng corona ng Miss Universe Philippines. Who knows, di ba? Hindi imposible. Kahit nandiyan dyan si Atisa Manalo, hindi naman tayo sigurado na siya na ang mananalo. Sabi ko nga, yes, Atisa Manalo, she well experienced. Pero, syempre hindi natin pwede i-underestimate yung kakayahan ng mga baguhan kasi hindi naman natin alam yung kalibre na meron sila. At sabi ko nga, it's about na orahan, yung performance. So, kung mape-perfect nila to, hindi imposible na manalo din si Miss Baguio. So, sa ngayon nung nakikita ko kay Miss Baguio, bongga ang personality. So, parang exciting to, di ba? So, I love her. So, gusto ko siya. So, aantabayanan ko siya kung ano ba yung mga ganap at eksena niya dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines 2024. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa reyna ng Miss Universe na tawag dito, si Miss Nicaragua na si Shanice? Ang masasabi ko sa kanya, okay naman. Maganda yung mga photos niya ngayon. Gusto ko kasi parang nawala na yung, alam mo yun yung dating Shanice na nakikita natin. Ngayon medyo humaba na yung hair. Tapos parang ibang looks ang nakikita natin sa kanya. So doon ko masasabi na iba talaga yung ino-offer ng Miss Universe Beauty Queen, no? So kailangan meron kang iba't ibang klaseng styling. May ibang makikita sa'yo para hindi ka pagsawaan ng tao. At maganda siya, in fairness sa kanya. Beauty, talaga namang pak na pak. And then, of course, I'm so excited kung ano yung ganap niya bilang Miss Universe kasi wala naman tayong nakitang ganap. Para lang, pumunta lang siya ng Mexico, tapos, ayun lang, wala na. So, hindi pa siya nagtutour, hindi pa siya pupunta ng ibang bansa, at hindi pa natin nakikita yung mga eksena pa niya. Pero syempre, wala man siyang eksena o may eksena man siya, she is a Miss Universe at hindi makukuha sa kanya yung titulong yon. So, hindi ko lang alam kung kailan siya babalik sa bansa niya para sa kanyang homecoming kasi wala pa tayo naririnig. Pero yung mga photos niya, in fairness, na-amaze ako. So, yon. Kayo din ba? So, yon. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Universe look ba na si Ricky De La Peña? Tingin mo, Mama Sam, papalo kaya to at makakasabay? To be honest, mahirap masabi na yes, makakasabay siya. Mahirap din naman magsalita ng no. Sabi ko nga, hindi natin alam yun di kalibre. Pero hindi naman to mananalo o hindi siya i-appoint parang Miss Lukban kung walang nakikitang extravaganza sa kanya. So, para sa akin, syempre, abangan natin kung ano yung kwento, abangan natin kung bakit siya nandirito, at ano yung ipapakita niya. Ganda, may ganda. Kaya lang kasi maraming mas magaganda ngayon. So, I hope na maayos niya yung styling, matutukan niya yung training niya habang may panahon para makakabog siya ng bonggang-bongga. And then, tignan natin kung makakarating siya sa dulo ng competition at kung gaano ba siya kakalibre bilang kandidata dito sa Miss Universe Philippines. And then, I'm so excited sa ipapakita niyang galawan. Sa ngayon, hindi natin pwedeng mahusgahan ng bonggang-bongga kasi hindi pa natin alam kung ano ba ang dekalibre na meron siya. But sa mga photos na nakikita ko sa kanya, masasabi ko namang panalo at talaga namang bongga ang eksena niya. So, sabi ko nga, medyo nakakatakot din to no? Isa din to sa mga kandidata na katatakutan mo.
So, malaman natin yan. And then, para sa sumunod na chika, Kathleen Payton, sasali ba sa Miss Universe Philippines? Hindi pa natin alam kasi wala pa namang ina-announce na kandidata mula dito sa lugar ng Aklan, di ba? So, she's from Aklan. Sabi ko nga, sobrang grabe na pag sumali pa to, sobrang bardagulan na. So, I hope na hindi siya mag-join this time. Sana sa susunod na taon na lang. Kasi di ba parang enough na para doon sa mga kandidatang naririnig natin na sasali daw si Batman, sasali daw si Robin, nandito na si ganito, nandito na si ganyan. So parang enough. So mahirap pa siyang dumagdag kasi ayoko naman masayang lang siya ng ganun-ganun lang. So mas gusto ko na nandyan siya pero mananalo. So alam naman natin si Kathleen Payton, may beauty. Sabi ko nga ito yung Demi Peter na parang si Olivia Culpo. Tapos alam natin yung styling niya, panalo at kabog. Tapos syempre yung kanyang performance, sana ma-improve niya pa. So wag magmadali. So much better nang lumaban siya sa mga susunod na taon more than this year. Kasi parang feeling ko pag sumali siya ngayon, maliligwak lang siya ng bonggang-bongga. Kaya dapat maghintay pa siya ng mga ilang taon or sa susunod na taon at doon, paghandaan niya pa ng more. Kasi sabi ko nga, yung bardagulan ngayon, parang enough na. Sobrang dami na nilang magagaling. Sobrang nakakatakot. So, top 5, top 3, isa lang ang corona. Tapos lahat sila nagsiksikan. Oh my God, sakit na sa ulo. Diba? So, wag na siyang dumagdag. I wish na hindi siya mag-compete this year. But I love na magbalik siya at lumaban siya sa Miss Universe Philippines. Parang feeling ko magpahinog pa siya ng more para sure ball ang laban niya. Diba? Sanayon ba kayo doon? Kasi naman yung lalaban siya ngayon tapos mababaliwala. Sa sobrang dami ng magagaling ngayon, ewan ko na. Hindi ko na alam. Diba? So, bukas na nga ang coronation night ng Quezon City. So, mamasang tingin mo, syempre si Jocelyn. Mananalo kaya siya bilang bagong Miss Quezon City Universe? To be honest, hindi ko alam. Si Jocelyn Cabides ba? Clavides. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung siya ang pipiliin ng mga judges, kung susugal sa kanya. Pero sabi ko nga, yung experience niya dito sa Miss Universe Quezon City is enough para masabi mo na at least, di ba, dream come true siya. Kasi syempre, tulad nga na sinabi ko, hindi ko alam kung ang sugal ba o ang laro ba ng Quezon City ay kakagat ba sila sa no age limit na katulad ni Madam Jocelyn na 69 years old. So, willing ba sila talaga i-risky yung health ni Madam Jocelyn or parang pinagbigyan na lang natin dito sa Miss Quezon City para ma-enjoy niya at ma-experience niya ulit tumungtong sa entablado? So, hindi ko alam. Pero kung siya ang mananalo bukas, I'm so happy for her. At nakita naman natin ang mga legs ni Madam, talagang sobrang sexy at sobrang ganda pa. At talaga namang masasabi ko na, na may laban naman. Pero syempre, iba pa rin yung laban ng mga kandidata na medyo mabata pa, na medyo malalakas. Alam mo, sa totoo lang para sa akin, ang Miss Universe or ang beauty pageant, ibigay natin siya sa mga bata. Sa totoo lang, sa mga bata pa. Kahit nga yung sabi ko nga, siguro ang limit ay 30 years old. Okay sa akin yon. Pero yung sasabihin mo, yung mga may edad na ang dapat ang ginagawa nila ay ganito, I think hindi. I think, siguro kung magkakaroon man ng pageant para sa kanila, yung simpleng pageant na ipapakita nila yung advocacy nila, hindi masyado pressured, tapos yung soso lang yung competition, hindi masyado tension, hindi yung intense ba, hindi masyado intense yung labanan, yung kumbaga hindi kailangan mag high heels, hindi kailangan mag swimsuit, hindi kailangan mag two-piece, hindi kailangan pagudin yung mga girls, at hindi kailangan na magbabad sa pageant. Kumbaga parang isang pageant na para sa kanila, para mailabas nila kung ano ang platform na gusto nila na ilabas. Kung ano yung advocacy na meron sila at doon sila talaga mamayagpag. Pero not to the point na kailangan rumampa ng todo-todo with heels,
Kasi dito sa ano, naka-heels pa siya, ang taas eh. So, delikado eh kung pag nadulas siya na injured. Siyempre, iba yung buto ng bata, iba yung buto na may edad. Kahit sabihin pa natin, she look healthy and look good, hindi natin pwede isugal yung ano niya, i-risky yung health niya. She's a good example for us dahil nakita natin yung good health. Nakita natin na sa edad niya 69 ay kaya niya pang mag-heels, kaya niyang rumampa. Pero syempre hindi ko papayagan na i-risky niya yung health niya sa ganito. Kasi once na madulas siya, isang beses lang pwedeng maging injured o serious na sa kanya. So delikado pa din. So dapat ingatan natin yung health nila. Hindi porket na, sige, okay naman pala kayo, sali lang kayo. Dapat medyo may control tayo pagdating sa ganyan. Kasi, ang pageant kasi ay para talaga sa mga bata. And then, I think kung gusto natin isali yung mga no age limit, dapat magkaroon sila ng mga pageant na simplihan lang. Na katulad nila Madam Jocelyn na pwede talagang mag-compete, tapos may mga, yung katuwaan lang, hindi yung intense na pageant. Kasi ang Miss Universe kasi it's intense at pwedeng maka-apekto sa health ng mga ganito. So, akin lang yun opinion ko yun. And hindi ko alam kung saan ayon kayo. But, hindi ko hinahadlangan ko ano yung kaligayahan na meron sila. But kung ang Quezon City ay susugal kay Madam Jocelyn, isa ako sa mga sumusuporta at isa ako sa magiging happy. Pero I hope na sana ay makontrol natin yung mga ganito kasi syempre isipin natin yung health nila kung okay pa o hindi. Kasi syempre kahit sabihin pa natin nakikita natin malakas sila, siguro mas magandang gumawa tayo ng project na para sa kanila na hindi intense yung pageant. So yan. Ayun lang yung akin. Walang masama kung gusto nilang sumali pero dapat medyo may limit talaga sa mga ganito. So, ayun lang yung nakikita ko. But congratulations ngayon pa lang. I hope na sana maging successful ang kanyang compete dito sa Miss Universe Quezon City at sana siya makapag-uwi ng corona para syempre maging happy naman si Madam Jocelyn. And then, God bless you and more power, di ba? So, yun. So, magandang example naman. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam. Si Angeli Ann Scott Kemes nagpaplanong sumali ng uli na Angeli Ann Scott Kemes nagpaplano ulit sumali sa isang beauty pageant. Mama Sam, tingin mo anong pageant ang dapat niyang salihan? Miss International Thailand or Miss Supranational Thailand? I think si Angeli Ann Scott Kemes para sa akin, better kung sasali uli siya sa pageant, I think is Miss Supranational. Kasi para sa akin, yung personality na meron siya, yung beauty na meron siya, yung height na meron siya, I think swak na swak para sa supranational. Kasi sa Miss International, parang feeling ko hindi naman siya ganun katahimik lang. Yung personality niya is medyo strong and powerful. And I think supranational, yung mga ganitong beauty ang hinahanap. Yung strong and powerful. Kasi dito sa Miss International, alam naman natin, ang hinahanap nila, yung medyo parang, yung so lang yung personality, hindi masyadong intense, hindi masyado allowed, ganon. So, loud yung personality. So, parang feeling ko, much bagay sa kanya yung supranational. And I think kung ilalaban siya ng supranational, mananalo uli siya. So, I think so yun yung nakikita ko. At I'm so excited kasi syempre, di ba, parang supranational to. At I think kaya niyang mauwi ang corona na supranational. And then, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, labanan ng first runner-up sa Miss Universe, mangyari kaya? So, merong kandidata ang Thailand na lalaban ng Miss Universe Thailand. Ito nga ay wala nang iba, kundi ang first runner-up sa supranational noong 2022. At meron din naman panlaban ang Pilipinas na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines, ang Miss International first runner-up noong 2018. Tingin mo, Mama Sam, kung magtatapat sila sa Miss Universe, sino ang tingin mong mananalo? Oh my God. Siyempre, ang Miss Universe Philippines, I think, ako tatanungin mo, siyempre, supranational.
hindi mo pwede underestimate yung nakuha niya doon na position kasi first runner-up yon. At alam natin na supranational. Iba din talaga yung mga girls nila. Talagang palaban, di kalidad. Pero kasi syempre, kung i-base natin yung level ng pageant, I think yung mga taga Miss International, iba din yung ino-offer. So medyo parang nakakatuwa kasi parang tingnan natin kung sino ba ang mamamayagpag. But basta ako kasi kung personality, beauty, kaya sa manalo pa rin ako. Kasi nakita ko na to eh. Maganda naman siya, pero parang feeling ko yung beauty ni Atisa Manalo have something special kasi na parang hindi mo matatanggihan eh. Yung smile talagang real smile. Yung tingin, yung mata, talagang masasabi mo, oh my God, winner na winner. So para sa akin, Atisa Manalo pa din. So medyo maganda to kung silang dalawa ang magbabardagulan sa Miss Universe. At doon natin malalaman kung sino nga ba ang aangat. Kasi minsan, parang katulad na lang no last year, di ba? Supranational versus Miss World. And then si Miss World na iwanan. Yung si Michelle D. Tapos si Antonia yung umangat. Pero kasi dito naman, kung titignan mo naman si Miss Universe Philippines, kung si Atisa Manalo ang ilalaban natin, may ganda naman talaga. At parang feeling ko, mas maganda siya kay Miss Thailand. But, syempre, hindi natin pwedeng kung malay mo biglang makalusot pa rin si Miss Thailand. But kay Atisa pa din ako. Kasi si Atisa kasi yung beauty iba, di ba? So medyo magandang bardagulan to pag nagkataon. So sana mangyari, no? So sana manalo si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines at sana manalo tong Miss Supranational First Runner-Up ng 2022 dito sa Miss Universe Thailand. So yun yung abangan natin sa mga eksena, sa mga magaganap pang laban nila. So I'm so excited. Maganda to, maganda, promise. Labanan ng first runner-up, di ba? So, sino kaya ang magwawagi? So, please comment below kung sino sa tingin mo ang makakapag-uwi ng corona sa kanila. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.